Napakaganda ng ng aklat ni Job. Dito mo makikita kung paano ang isang tao na nandoon sa pagsubok o sa suffering ay at saka napakaganda nung kanyang pananaw. Kung samahan niyo ako sa chapter 13 verse 15 hanggang 16a. Dito makikita mo yung pananaw ni Job. Chapter 13 verse 15 hanggang 16a. Sabi niya, bagaman ako'y patayin niya, ako'y aasa pa rin sa kanya. Gayon may ipagtatanggol ko ang aking mga lakad sa harapan niya. Verse 16a, ito ang aking magiging kaligtasan. Bakit? Bakit? Chapter 1 tapos 30 na to. Pinapakita ko lang sa inyo na kung saan ito yung pananaw ni Job. Kaya babalik tayo roon sa chapter 1. Alam mo, yung Job kasi ay isang tawag kasi nila rito wisdom in times of suffering Kaya 'di ba pagka sa boxing nga puro jab ang inaabot mo. Kaya ito siguro doon to kinuha. Ayan. Yung pangalang Job ay ibig sabihin nito ay hated or much persecuted or afflicted. Yun po ang binigay nung Yun talaga yung tawag sa kanya nung author Basahin po natin 1 to 5 bilang intro Sabi, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. There were born to him 7 sons and 3 daughters. He possessed 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 5,000 female donkeys, and very many servants, so that this man was greatest of all people of the east. His sons used to go and hold a feast in the house of each of one on his day, and they would send and invite their 3 sisters and to eat and drink with them. And when the days of feast had run on their course, Job would send and consecrate them, and he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be my children have sinned and cursed God in their hearts. Thus did Job did continually. Kita mo po siya yung umaaktong pari sa kanilang bahay, siya yung nananalangin, siya yung nagpipray para sa kanyang mga anak. Kung titingnan natin ito, yung time na ito, yung time frame na ito ni Job, yung halos kaalinsabay siya ni Abraham. Dahil wala pang pari noon, dahil yung mga time na yon, yung mga leader ng tahanan, ang siyang nagpipray sa kanilang magulang ay maging mga anak. Kaya, doon pa lang makikita. Pinapaalam ko lang sa inyo kung paano yung setting ng Job na ito. Kung saan siya dapat talaga naka-parallel. Ayun. At mapapansin mo, yung description ng author sa kanya. Job was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. Pero mamaya ulitin din iyan ng dito pagdating doon. At bakit nga dumarating itong mga afflictions na ito, yung mga afflictions, yung mga pagsubok na sa matuwid na tao katulad ni Job? Hindi alam ni Job kung bakit, di ba? Kasi yung usapan dito mamaya sa langit. At bakit wala ba siyang kuha ng Diyos para sa hindi siya dumanas ng ganito? Ano
nga ba yung planuhin ng Diyos sa mga bagay na ito? 'Di ba? Ipapasok sa isip natin, bakit kung talagang nga ang Diyos ang nasa kontrol, bakit nahirapan si Job? Matuwid naman si Job. 'Di ba? Yung karakter ni Job talagang doon natin makikita yung talagang yung basihan ng kanyang relasyon sa binasa natin kanina, 'di ba? Bakit saka yung tanong, bakit kailangang sambahin ng tao ang Diyos? Yun yung unang tanong. Ang pangalawang tanong, paano magre-react ang tao kung ang Diyos ay parang walang concern sa kanyang lingkod? At bakit din pinapayagan niya na si Satan ay i-test yung mananampalataya? Yun pa lang pinayagan niya si Satan na i-test si Job in order to silence Satan. Parang nandun na lahat At hindi lang i-silence si Satan, kundi palakasin din si Job. At palakasin si Job at yung kanyang karakter. Kung matitingnan nga natin, kung ipaparalel mo to kay Abraham doon sa 21 ng Genesis yung pinakamamahal niyang anak, Abraham, ialay mo ang iyong anak, punta ka sa Job, ialay, ibig sabihin mo, papatayin. Di ba? Minsan, dumarating yung testing na ganun Pero yung makita natin, talagang, pero ang lahat ng iyan makikita nyo ay nandoon sa kontrol ng Diyos. At tandaan natin, yung suffering ni Job dito ay hindi niya alam, wala siyang alam. Pero tandaan natin kung paano si Job ay tawag dito, yung kumbaga masterpiece ng Panginoon, ganun din ang bawat mananampalataya. Diba? Sa tingin mo, ikaw ba ay masterpiece ng Panginoon? Hindi mo sasabihin oo agad. Diba? Nawa. Nawa, samahan ako ng Diyos. At makita natin, yung pinakatitulo ko nito, God's control, sovereign control to all affairs of His creation. At yung unang puntusin natin ito, from 6 to 12, yung 1 to 5 kasi intro lang yon ng book ng Job. Yung verse 6 to 12a, God's control to spiritual beings. 12b to 19, God's control to our sufferings, yung Job's sufferings, or God is in control to every sufferings. At 22 believers proper response in times of suffering. At yung mensahe natin ay ang bawat mananampalataya, ang tugon ay sa pagsubok o suffering ay dapat ay nakikita doon ang humility para mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. Doon tayo sa verse 6 at 7, yung 6 hanggang 12a. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among with them. Then the Lord said to Satan, from where have you come? Satan answered from the Lord,
answered the Lord and said, from going to from the earth and from walking up and down on it. And the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on earth, blameless and upright, man who fears God and turns away from evil? Then Satan answered the Lord and said, does Job fear God for no reason? Have you not put heads around him and his house and all that he has on every side? Hey, you have blessed the work of his hand, and his possession have increased in the land. But stretch out your hand and touch all that he has, and he will curse you and your face. And the Lord said, behold, all that he has is in your hand. Nandun yung pagpayag ng Panginoon. Pero sa simula pa lang niyan, yung makikita natin doon sa verse 6, sabi, yung control ng Panginoon at yung control ng Diyos sa kanila, dahil kinakailangan nilang pumunta sa harapan ng Diyos. Yung verse 6, di ba nakalagay dito, isang araw ang mga anak ng Diyos, dito nga anak ng Diyos ang tawag, di ba? Ay dumating upang iharap ang kanilang sarili sa Panginoon, at si Satanas ay dumating din, yung word na din, din, namang kasama nila. Kaya sila ay talagang na pumupunta, under sila sa kontrol ng Diyos. At yung tanong niya, hindi dahil sa hindi alam ng Diyos kung sa ano ang ginagawa ni Satanas. Sa verse 7, makikita nyo, 7, sinabing ng Panginoon kay Satanas, saan ka galing? Sumagot si Satanas sa Panginoon, sa pagpaparuot parito sa lupa at pamanhik manaog doon. Hindi sa dahil hindi alam ng Panginoon ang ginagawa ni Satanas, kundi tinitingnan ng Panginoon yung kanyang, para siya ang magsabi kung ano yung kanyang ginagawa. At sa verse 8, makita natin dyan, and the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? Yung description ng author at yung description ng Panginoong Diyos kay Satan ay parehas. Yung word dito na, have you considered my servant Job, that there is none like him on earth? Abe, kung tatawagan kang, kung sasabihan kang ganoon napakasarap. Diba? Kahit hindi natin alam, pero hindi alam ito ni Job, pero tayo ngayon, nalalaman natin. Have you considered my servant Job? Yung, that there is none like him on earth. Una, blameless. Pangalawa, upright man who fears God and turns away from evil. Blameless, tayo, panay lang ang blame natin sa iba Sikwad kasi. So, dito, makikita natin sa katapusan yan. Yung blameless kasi rito, hindi naman siya, hindi siya, wala siyang sala. Ibig sabihin nito, perfect. Sa King James to perfect ang ibig sabihin Wala namang tao talagang perfecto. Bawat isa sa atin, minsan, lingon ka lang dyan, magkakasala ka na, tingnan mo, ang pangit ng tao ito, ganun sabihin mo di ba? Magkakasala ka na nun. Pero, tingnan natin, yung description ng Panginoong Diyos kay Job. Sabi niyo, sana ganun din ako, Ganun din description na akin, Panginoon sa akin, Diba, napakasarap sa isipin yon. None like him, blameless and upright man. Yung upright dito, ibig sabihin nun, straight siya, lumalakad sa Panginoon.
hindi siya nagkakasala, kundi nandoon yung kanyang pagsisisi, hindi paninisi, pag-acknowledge ng kanyang mga mali sa harapan ng Panginoon. At yung ikatlong description sa kanya, who fears God. Malalaman mo lang, magkakaroon ka lang ng pagkatakot sa Diyos kung kikilalanin mo ang Diyos ayon sa kanyang salita. Ang tanong, binabasa ba natin yung kanyang salita? Tinitingnan ba, inaalam mo ba kung sino ang Diyos na ito? Sino ba ang Diyos na may likha sa iyo? Sino ba ang Diyos? Sino ba yung Ama ng ating Panginoong Jesucristo ito? Na siyang may control sa lahat. Hindi po ako galit, ha? At yung who fears God and turns away evil, halos nagpaparalel yun. Pag ikaw ay may takot sa Diyos, alam mong siya ang huhusga sa iyo, lalayo ka sa masama, lalayo ka sa kasamaan, at titingnan mo sa iyong sarili, lagi mong tatanungin, lumalakad ba ako ng ayon sa panukala ng Diyos? Tingnan, dito yung permiso na siya ay ites, ay nandito. Pero makikita natin yung verse 9, then Satan answered. Ito yung accusation ni Satan eh. Then sa Tagalog, pagkatapos ay sumagot si Satanas sa Panginoon, natatakot ba si Job sa Diyos nang walang kapalit? Kasi, mayaman si Job eh. Daming anak, 10 eh. 7,000 yung sheep niya, 3,000 yung camels niya, 500 yung oxen niya, 5,000 yung donkeys, at marami pa siyang servant eh. Parang hayahay si Job. Yung accusation, does Job fear God for no reason? Verse 10, sabi, hindi ba't binakuran mo siya at ang kanyang mga sambahayan at ang lahat ng nasa kanya sa bawat dako, pinagpala mo ang gawa ng kanyang mga kamay at kanyang mga pag-aari ay dumami sa lupain. Kaya lang naman sumasambay si Job sa iyo kasi pinayaman mo siya, iniingatan mo siya ng gusto eh. Ang dami niyang ari-arian. Ito yung accusation ng Satanas eh. Pagdating sa verse 11, nakita natin dyan. Ngunit pagbuhatan mo siya ngayon ng iyong kamay, gawlawin mo ang lahat ng pag-aari niya at susumpain ka niya ng mukhaan. Ito yung gusto ni Satan kay Job na mangyari dahil si Job ay servant ng Panginoon. At hindi lamang si Job, maging tayo rin. Na ikaw nakakilala sa Panginoon, ikaw ang target niya. Ang bawat isa na lumalakad ayon sa panukala ng Diyos ay ikaw ang target niya. Pero kung ikaw ay sa Kanya, hindi niya bibigyan ng tuon kasi under ka niya eh. Under ka niya. Kaya niyang gawin lahat sa iyo. At kahit hindi ka niya utusan, iyon ang gagawin mo. Dito, china-challenge niya yung ni Satan ang Diyos eh. Kaya mo lang naman kasi pinagpapala niya kasi kaya lang naman sila sumusunod sa iyo, sumasamba sa iyo kasi pinagpapala mo yan eh.
Pero eto na, pinagbigyan. Verse 12. Verse 12 sabi, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, ang lahat ng pag-aari niya ay nasa iyong kapangyarihan. Subalit, yun ang kontrol eh. Huwag mo lamang siyang pagbubuhatan ng iyong kamay. Di ba kahit ano yung dinaranas natin, nandoon pa rin ang kontrol ng Diyos, andoon yung pagbabakod ng Diyos na hindi niya ikaw ay saktan o ano pa man. Dahil kontrol pa rin ng Diyos. Kung ano lang ang kanyang papayagan ay iyon lang. Pero sa chapter 2, humirit eh. Kaya makita natin dito, nasa kontrol ng Diyos ang lahat ng bagay. At paano ba magiging blameless si Job? Nandun yung pag-iingat ng Diyos, nandoon yung salita niya, andun yung pagkausap ng Job kay Job. Dahil masasabi ba ni Job, yung binasa natin kanina sa chapter 13 verse 15 hanggang 15 hanggang 16 na masasabi ba ni Job na ganon kung hindi niya kilala ang Diyos? Tandaan natin, mas mapalad tayo kay Job dahil yung Biblia, yung kanyang salita ay kumpleto na. Nung time nila ay hindi. Kaya, kung titingnan mo yung declaration ni Job dito sa 13 verse 15 hanggang 16a, bagaman ako ay patayin niya, ako ay aasa pa rin sa kanya. Gayunman ipagtatanggol ko ang aking lakad sa harapan niya. Ito ang aking magiging kaligtasan. Yung ganitong pananaw ay mayroon din si Apostol Pablo. Nag-iiyakan ang mga kapatid nung siya ay aalis na, pupunta ng Jerusalem, ay pupunta ng Jerusalem, ayaw nila. Pero nag-prophesy pa si Agabus na ganito ang mangyayari sa taong may-ari nito, siya igagapos at lahat siya ikukulong. Pero anong sabi ni Paul? Sabi niya, pinahihirapan niyo ang aking sarili. Huwag kayong ganyan. Kung talagang ako'y mamamatay sa Jerusalem, nasa kamay pa rin iyon ng Diyos. Kaya, makikita natin na andun pa rin yung control ng Diyos sa mga sitwasyon na nangyayari kay Job. At sa 12a, ito yung pangalawa na makikita natin na kung saan ay yung aktual na pagsubok kay Job. Mabagal tong notes ko. Yung 12 to 19, God's control in our sufferings, or God is in control to our every sufferings. Ito yon. Sa 12b, sabi niya, so Satan went out of the presence of the Lord. Ito na yung ginawa niya ngayon. Yung kanyang mga anak, isang araw, sa verse 13, samahan niyo ako, isang araw na ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay kumakain, umiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay, dumating ang isang sugo kay Job at nagsabi, nag-aararo ng mga baka ang mga aso at kumakain sa tabi nila. Sinalakay, tinangay sila ng mga sabeyo at kanilang pinagpapatay at talim ng tabak.
ang lingkod at ako lamang ang tanging nakatakas. Nagtira pa, no? Isa lang para pahirapan si Job. Pero hindi pa natatapos iyon. Habang siya nagsasalita, may isang pang dumating na nagsabi, ang apoy ng Diyos ay bumagsak mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga lingkod ay inubos nila at ako lamang ang tanging nakatakas upang magsalita. Nagtira pa rin ang isa para lang mag-report. At habang nagsasalita, siya nagsasalita, may isa pang dumating na nagsabi, ang mga Kaldeo ay nagtatlong pangkat, sinalakay ang mga kamelyo, tinangay ang mga iyon, pinagpapatay ng talim ng tabak ang mga lingkod, at ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa inyo. Ito makikita natin dito, lahat ng ari-arian ni Job ay nawala na. So verse 18, habang siya nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae kumakain at umiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. Biglang dumating ang isang malakas na hangin mula sa ilang, hinampas ang 4 na sulok ng bahay, lumagpak ito sa mga kabataan at sila'y namatay, habang ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Inalis yung mga ari-arian ni Job. Itong panghuli, ang masakit, di ba? Yung mga anak niya ay namatay, hindi ng mga Sabaeans, kundi ano ang pumatay sa kanila, malakas na hangin o desert storm. At yung isa roon, yung apoy mula sa langit, ito ay tumutukoy doon sa kidlat. Tinamaan lahat yung mga ari-arian ni Job. Namatay yung mga tupa. Di ba, yung yaman kasi ni Job yaman niya Ito yung tinitingnan ni Satanas na pagpapala. Material lang, no? Yung kisa Satanas, no? Satanas, material lang ang tingin niya. Kung siguro sa atin dumating ang ganyan, talagang agulgul tayo, no? Iyak. Pero tandaan natin, ito ay ipinahintulot ng Panginoon kay Job. Ipinahintulot niya para makita natin kung gaano katatag dapat ang isang mananampalataya. Dahil kilala ni Job ang Diyos na may likha sa kanya. Ang Diyos na kanyang sinasamba. Pero nag-abide si Satan doon dahil sa verse 12. 12 Only do not stretch out your hand to the man himself. Huwag mong gagalawin yung katawan ni Job. Sa lahat ng mga bagay na iyon, makikita natin dito sa 3 puntusin. Ano? Yung kasing sequence na yun, habang nagsasalita pa yung isang servant, dumating na naman yung isa. Habang nagsasalita pa rin yung pangalawa, dumating na naman yung isa. Habang nagsasalita pa yung isa, dumating. At yung pang-apat, yung pang-apat, habang nagsasalita yung pangatlo, dumating yung pang-apat. Ito yung pinakamasakit. Yung mga anak niya ang tinamaan. Buti kung isa lang yung 10 namatay, 7 lalaki at 3 babae. Marahil, talaga napasakit. Mapasakit talaga iyon. Pero tingnan natin,
dito ipinapakita na kung saan ay gagawin ni Satanas ang lahat para ang isang mananampalataya ay i-curse niya ang Diyos, yung sa contention niya nung una, talikuran niya ang Diyos, sumpain niya ang Diyos, sisihin niya yung mga Sabellians, sisihin niya yung kidlat, sisihin niya yung mga Kaldeya, sisihin niya yung malakas na hangin. Pero hindi ginawa ni Job yun eh. Kaya nga pagdating doon sa verse 20 and 22, ito yung response ni Job. Ito dapat din ang proper response ng bawat isang sumasampalataya sa Diyos. Napakaganda ng behavior ni Job. Tingnan natin sa verse 20. Sana bigyan din tayo ng ganitong katatag na pananampalataya. Then Job arose and tore his robe and shaved his head and fell on the ground and worship. Talagang nandoon yung kanyang grief. Siyempre, namatay yung kanyang 7 anak na lalaki, yung 3 anak na babae, yung kanyang ari-arian ay nawala. Hindi lamang siya nagdalamhati eh. Yung sumunod kasi doon, and he fell on the ground and worship. Hirap yun, di ba? Nawala na lahat sa'yo. Nawala anak mo. Sasamba ka pa ba? Ito yung gusto ni Satanas kay Job. At ito rin ang gusto ni Satanas sa bawat isang mananampalataya. Na huwag mo na siyang sambahin. Pero nagtagumpay ba si Satanas? Hindi. Sumamba pa rin si Job. Hindi niya sinisi yung mga Kaldeyo. Hindi niya sinisi yung mga Sabeyan. Hindi niya sinisi yung kidlat na mula sa langit. Hindi niya sinisi yung malakas na hangin. Nalungkot siya. Totoo yun. Pero sumamba pa rin siya. Pero pagdating doon sa verse 21, sa ibang salin nga doon, sa verse 20, yung word niya, blessed be the Lord. Kasama yon. Kaya ba natin? Sa verse 21 yun. Sabi dito sa verse 21, and he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Wala na lahat, ano? Pero, blessed be the name of the Lord. Nawa, ganun din tayo. Hindi dahil sa kaya natin, kundi nandoon lagi dapat ang ating pagdepende sa ating Panginoong Diyos, anuman ang darating na kalamidad sa ating buhay. Sabi niya, parang lakas ni Kuya Edmund, parang ganyan. Hindi, iyakin din ako, oy. Nalaman tuloy ng misis ko. Ayan. At yung description sa verse 22, alam mo, hindi lang naman kasi si Job yung nagpapasalamat sa lahat ng nangyayaring ito at
tawag dito, pinupuri niya ang Diyos. Maging sa bagong tipan ay ganoon din ang mga tao. At hindi lamang sa bagong tipan, yung mga sinusulatan ni Apostol Pablo, maging si David, ganoon din. Siya ay nagpapasalamat din sa kanyang naranasan, yung siya'y nagtago, hinabol siya ni Absalom, nung siya'y hinahanap ni Saul, siya'y nagpapasalamat din sa mga pag-iingat ng Diyos. Sabi nga sa Ephesians 5:20, di ba? Giving thanks always for all things, God the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Kaya, lahat, anuman yan, dahil siya rin ang tutugon sa lahat ng mga bagay na iyan. At pagdating doon sa verse 22, in all this, Job did not sin or charge God with wrong. Sa Tagalog, sabi, sa lahat ng mga ito ay hindi nagkasala si Job, ni pinaratangan man ng kasamaan ang Diyos. Bakit? Kilala ni Job ang Diyos na siya ay banal, siya ay makapangyarihan at walang kasinungalingan na magmumula sa Kanya at ang pangako niya ay tapat. Nawa, tayo rin. Inaaral natin ang Kanyang salita. Hindi lamang dahil dito ngayon, nakakapakinig kayo, bagkus sa bawat bahay, ay inaaral din natin to para mas lalo nating makilala ang Diyos na siyang ating sinasamba. Kaya nga, makikita natin dito na ang lahat ng bagay na pangyayari ay nasa kontrol ng soberanong Diyos. Anuman ang nangyayari sa atin. At makita natin dito sa konklusyon na kahit hindi alam ni Job kung ano ang nangyayari sa kanya, kung saan nanggaling yung mga pagsubok na ito, kung sino ang may kagagawan nito, siya'y nanatiling tapat sa Diyos sa oras ng suffering. Siya'y nanatiling tapat sa Diyos. Ang tanong lang, kumusta na kaya tayo? Tayo rin ba ay magiging tapat sa Diyos pagdating ng mga pagsubok? O nandoon ang ating paninisi sa iba? Yung description kay Job, blameless, upright, fears God, tayo din sana, ganun. Ang description ng Diyos sa atin. Pero ang gagawa noon ay ang Panginoon. Kaya tayo pinaparanas ng mga ganun para patuloy tayong palakasin. Hindi para ikaw ay ibagsak, kundi para mapapurihan ang Panginoong Diyos sa pamamagitan mo. Kaya nga, ang ating aplikasyon dito ay ganito. Tayo'y manatiling tapat sa Panginoong Diyos para siya'y mabigyan ng karangalan sa pagitan natin at siya'y maluwalhati sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Tayo'y manalangin. Muli, dakilang Diyos sa sumasalangit, salamat po sa salita mo na isulat patungkol sa kay Job. Panginoon, tunay na kami ay sadyang mahina, pero kami ay umaasa patuloy sa pagkalinga mo upang ikaw man din ay masunod namin, upang ikaw man din, sa iyo man din kami ay maging tapat. Kaya nga po, O Diyos, salamat. Salamat sa patuloy na pag-iingat nyo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Purihin ka
Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.